Hymn number 95, mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Number 95. 95. Glorify your name. Me, Father, we love you. Father, we love you. We worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Jesus, we love you. We worship and adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Spirit, we love you. We worship and adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Our next hymn is hymn number 2. Number 2, As the Deer. Number 2. Sol mi, do, sol, do, mi, as the deer pants for the waters, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eyes. You alone are my strength, my shield. To you
my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Our prayer hymn is hymn number 562. 562. 562. Sweet Hour of Prayer. Let us all stand up as we sing together this hymn, mga kapatid. The Psalmidom, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care, and bids me at my Father's throne, make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has so been found relief, and all escape that tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that joy I feel, the bliss I share, of those whose anxious spirits burn with strong desires for thy return. With songs I hasten to the place beyond my Savior shows his face, and gladly take my station there, and wait for thee, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear, to him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since he bids me seek his face, believe his word, and trust his grace, I'll cast on him my every care, and wait for thee, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, sweet hour of prayer,
cheer. Heal from Mount Peace, God's love behind. I build my home and take my flight. This robe of flesh I'll drop and rise. This is the everlasting prize, and shout while passing through the air. Farewell, farewell, sweet hour of prayer. Ama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa pagkito ng pagkakataon upang kami ay aral ng mga salita. Salamat po sa lahat ng mga biyaya na itinatalo mo sa bawat sa amin, sa nagdaang mga araw sa aming buhay, sa aming pag-aawit at mga buhay ko ay aming patuloy. Huwag po isa sa iyong pagdalang ng pinagdadya. Dinadalangin namin ng mga kapatid na hindi na nakakalat sa ito, sa pagkaaral, kung katalilangan naman, ikaw sa nakakalat, kung sa susunod na gawain, kasama namin sila na nag-aaral upang kami matulog sa kabuhayan namin ng iba. Na salita, at hindi magamit namin sa aming pamumuhay, paglakad namin sa salita. Natalangin namin yung kapatid, muna sa pag-aaral ng aming naging sa tama, maraming po siya, bigyan ng kalakasan, sugat, maraming buhay, kung pagpapulong siya magamit sa pag-ayat, pagkaganap ng Diyos ng Panginoon. Bigyan mo po siya, Panginoon, sa pagkatalino, pag-iakit niya sa aming mga salita, ay naayon lamang sa ito ng mga lupa. At sa aming nakikinig pagtutulong, pagtumangan sa aming mga puso, sa aming isipan, at ito'y magpumimok upang patuloy na pagpatatag at sa katusan na may patuloy namin sa pagbalangin sa iyo sa pangalan ng Diyos na namin sa Kristo sa aming Panginoon. Amen. Amen. Okay, good evening everyone. Thank you for coming. We have visitors from Ilocos, and the deaf mute are here tonight. So we will continue to study the verse by verse from the book of Ephesians. So we will finish the whole chapter 1 this night. We'll start at 15. Chapter 15 hanggang 23. Okay, go. Oops. Oh. Ayun. Tumabingi ulit. So, we are now in lesson 6. So, 6 na lesson na nang nagawa natin sa chapter 1 pa lang, including yung kanyang background or introduction. So, 5 hours sa isang chapter lang. So, medyo malalim-lalim na pag-aaral ang ginagawa natin. Okay, naririnig ito. Nag-feedback. So, bago yan, tayo muna ay mag-review. So, pinag-aralan natin yung greetings, lesson 2, and lesson 2, then lesson 2 dyan, yung spiritual blessings, 3 to 6. Then 7 blessings, that's lesson 4 natin, pero 3 nakalagay dyan. 7 blessings found in Christ, 7 to 12. Then last midweek natin, 2 versikulo lang pinag-aralan natin, yung trust in Christ based on the hearing, the gospel.
Then today, yung 5 and 6 dyan, yan yung magiging lesson natin. Yung Paul's prayers, 15 to 21, and Christ is the fullness. Church is the fullness of Christ, verse 22 and 23. Pinag-inasa natin yan. So 34 words plus 172 words. So 206 words ang bibigyan natin ng pansin sa ating pag-aaral ngayong gabing ito. So, yan. Okay, so, konting summary lang tayo. So, yung verse 3 to 6, the Father planned the redemption. In-emphasize natin yung predestined, or that's the plan of God to save humanity. Then, yung verse 7 to 12, yan yung Jesus Christ did the redemption. The Father planned the redemption and the Son did the redemption. Then, yung verse 13 to 14, the Spirit sealed or secure that redemption. So the plan, then Jesus did it and sealed by the Holy Spirit. Verse 13 and 14. Then 15 to 23, the Paul's prayer. So verse 15 tayo. Faith and love of the saint. Pakibasa ako, Brad Larry. Dahil dito, ako naman pagkarinig ng pananampalataya sa Panginoon Jesus na nasa inyo at ang pag-ibig na inyong pinakita sa lahat ng mga banal. Okay, thank you. Yung dahil dito, it means dun sa previous verses niya, yung election, redemption, and sealing of the Holy Spirit. So therefore, this is the conclusion of the previous verses. Malakas yung feedback niya, Mi. Pakiayos mga malakas yung feedback niya. So therefore, I also, yun yung election, redemption, and sealing. Because of God's work, Paul responds with thanksgiving and prayer. So, ang ginamit niya dyan is after I heard. After I heard. Anong ibig sabihin yan? Yung praise na yan. After I heard, dito nagpapakita na may reporting. Rainier, I heard, may report. Kasi hindi niya naman narinig kung walang nagbalita. So, yun yung ibig sabihin ng praise na yan. After I heard, so someone report to Paul regarding the Ephesians faith. So after I heard, even Thessalonian, ganun din. Ayaw? Okay na? Then, your faith, ano yung kanyang narinig? Your faith in the Lord Jesus. So, yan yung ibinalita kay Apostol Pablo regarding yung pananampalataya ng mga taga-Epeso at yung pag-ibig sa mga kapatid. So dalawa, yung kanyang narinig. Your faith in the Lord and your love for all the saints. So, itong dalawang ito and your love for all the saints. So itong dalawang ito yung mark. Nilagay ko dyan, mark of Christianity or genuine believers. Yung faith in the Lord, this is the foundation, and love for all the saints, yung pag-ibig sa kapatid. So pag ang isang mananampalataya ay hindi mo makikita ito, yung pag-ibig sa kanyang kapwa Kristiyano, may question mark dun sa kanyang pananampalataya. Kailangan itong dalawang ito go together. Yung faith in the Lord, that's the foundation of your faith, and your love for all the saints. Ito yung bunga ng iyong pananampalataya sa Diyos. So pag may hate ka pa, ulitin natin, sa kapwa mo Kristiyano,
Remember, the command is love your enemy and pray for them. And the second greatest commandment is love your neighbor as yourself. And who is your neighbor? So your brethren in Christ, your brother and sister in Christ, they are your neighbors. So, kailangan makita ito, i-produce niya ito, yung pananampalataya mo. So, the center of your faith is Christ, and magkaroon ka ng universal love for the church, for the brethren. So, ito yung tinatawag na refutation. Refutation of faith, yung faith and love. So, your spiritual life should be visible o nakikita. Hindi lang nananampalataya ka pero hindi mo naman ipinapakita yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa iyong mga kapatid sa pananampalataya. So, makikita doon, hindi lang basta sinasabi, kundi makikita, it's visible to others. Uy, si ganito, mapagmahal sa mga kapatid sa pananampalataya. So, ito yung kanyang ang tawag dyan, yung picture na pinagawa natin kay ChatGPT. So yung faith in Christ, ito yung illustration ng isang puno nandun, yung puno na yon. So yung root, yung foundation ng tree na yan ay kay Kristo. Yan yung faith in Christ. A strong relationship with Jesus is our foundation. Then yung bunga. Ano yung bunga ng puno na yan? Yung pag-ibig sa kapwa. That's the fruit. The love for others. When our faith is real, it produces love in our lives. So, pag walang bunga ang puno, Brad Larry? Barren. Or walang silbi. Panggatong lang. Panggatong lang ang silbi niya. So, kailangan mamunga. Kasi yung foundation niya, yung pinaghuhugutan ng kanyang nutrition ay magandang lupa, ang ating Panginoong Hesus. So, meron question dyan. So, no fruit, ang sabi niya dito, questionable root. It means your faith is questionable. So, without faith, without love to the brethren, questionable yung pananampalataya. Even sabihin mong palagi kang nagsasamba, even sabihin mong palaging nananalangin, kung nandun pa rin yung hatred sa puso mo o yung darkness ng yung puso, mapapag-aralan natin yun sa chapter 2, ay questionable yun. Questionable yung pananampalataya mo. If there is no love, we have to examine yung faith or yung foundation or yung roots. Kasi bakit hindi nagbubunga? So faith and hope, 1 Corinthians 13, love abide, these three, but the greatest of this is love. So kailangan makikita yung pag-ibig para hindi ma-question yung ating pananampalataya. So meron tinatawag na vertical and horizontal relationship na makikita natin dun sa verse 15. Ano yung vertical relationship? Ito yung faith in Christ, your relationship to Christ. Then meron din tinatawag na vertical horizontal relationship. Ano yung horizontal relationship? Yung pananampalataya mo sa Diyos, that's your horizontal relationship. Then vertical relationship, then yung horizontal relationship, yung ikaw at yung kapwa-tao. Maraming mga kanta na nagpapakita ng horizontal song. Isa doon yung vertical song, yung Holy, Holy, Holy. Yan, isang halimbawa dyan. Yung horizontal song, yung anong halimbawa doon, Rainier? Yung then yung higher ground. I'm pressing on. Sinasabi mo or kwinekwento mo na nagpapatuloy ka sa iyong paglakad. So that's horizontal. Kwinekwento mo sa kapwa mo. Yan. So that's horizontal song. So vertical and horizontal na makikita natin dun sa verse 15. Yung faith in Christ and love for the brethren.
So verse 16, Paul, thanksgiving and prayer. So ang sabi niya, Rainier, pakibasa. Do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Okay, so dito may makikita tayong magandang prinsipyo doon sa panalangin ni Apostol Pablo. Yung thanksgiving precede petition. Ano yung kunyang unang ginawa? Do not cease to give thanks. So, right prayer begin with recognition of God's work, then appreciation of His grace. Give thanks. Yung kanyang pagpapasalamat before yung petition. So, yan. Then, yung continuous of prayer's life. Ano yung Paul's prayer dito? Yung not yung occasional, pero yung word dyan na cease. Not cease. Anong ibig sabihin niya? Not to stop or occasional prayer lang. It means pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. So ipinapakita ni Apostol Pablo yung walang humpay, ano ba sa Tagalog? Hindi tumitigil o walang humpay na panalangin. So hindi occasional lang yung pagpapanalangin niya sa kanila, kundi continuous or not ceasing. Not occasional, but constant discipleship. Then, dito makikita natin yung intercessory ministry or prayer. Ano yung intercessory prayer? Ito yun. Intercessory, it means nananalangin ka para sa kanila. Making mention of you. So sa kanyang panalangin, ipinapanalangin niya sino? Yung you, sila, yung mga Ephesians brethren. So that intercessory prayer. In 1 Timothy chapter 2 verse 1, ang sabi din na Apostol Pablo kay Timothy, pray for all people. Kaya minsan pinapanalangin even yung government natin, even yung mga namumuno, yung mga taong nakapaligid sa atin, hindi lang yung mga kapatid. So that intercessory ministry or prayer. Then, ano yung practical application na makikita natin dito sa verse 16? So yung panalangin is habitual. Hindi lang occasional. So develop a habit of thanksgiving. Pagpapasalamat. Minsan kasi, pag nananalangin tayo, minsan nakakalimutan na natin ito, Brad Larry. Kundi ano na unang panalangin natin? Paghiling o paghingi. Pero doon kay Apostol Pablo, give thanks. Ipinapauna niya yung manalangin. Then, yung not cease. Pray consistently for hindi lang yung para sa pamilya natin, kundi sa lahat. Making mention of you in my prayers. So for others, then, be specific in prayers. Minsan, gagawa tayo ng ito yung natutunan ko sa isang Amerikano. Make a list of your prayer. Make a list of the family, sino yung mga ipapanguna mo. Make a list of the church member. Yan. Then make a list sa mga namumuno sa of course si Rainier, yan, mga preachers, si Christian, yan, isabihin mo. Then make a list. I-mention mo yung mga pangalan nila. Kaya pag ang prayer natin medyo maiksi lang, may problema, may kulang sa ating mga panalangin. Ano yung mga idadagdag natin? So specific na mga pangalan, mga pamilya, then yung mga leaders, then yung make prayer a lifestyle, hindi lang yung emergency but daily practice. Daily practice. Ang panalangin kasi, ito yung natutunan ko naman kay Brad Rudy. Ito yung backbone ng isang Kristiyano. Backbone, imaginein mo yung backbone, yung dito ba sa likod. Pag may scoliosis,
Ano nangyayari pag may scoliosis? Tabingi. Tabingi yung katawan. Kasi malambot yung kanyang gulugot. Yan, gulugot. So, pag ang panalangin natin ay mahina, hindi constant, may problema tayo bilang isang Kristiyano. Isa sa mga question ko minsan, gaano kadalas Christian yung praying without ceasing? So, pag tinuturo ko regarding prayer, how many times you pray? Brad Larry? A day. Okay? Pag 2 times, pag gising, tsaka ano na lang yon. Pag tulog, wala na sa pagkain yung Brad. So, ilan? Si As. Okay? Okay. Tatanong sana natin itong mga pipi kasi sasagot. So, pag sinasabi kasing dalawa, so it means yung praying without ceasing or manalangin walang patid, it means dalawa lang yon. So, hindi siya akma. Pag 5 lang, kasi may panalangin ka paggising, pagtulog, at saka pagdasal sa umagahan, tanghalian, merienda sa gabihan. So 5. So hindi pa rin siya aakma dun sa pray without ceasing. So it means yung without ceasing, it means 5 times lang? Hindi. Kulang. So tama si As, even naglalakad ka, even nagdra-drive tayo minsan, pero yung sinasabi ko, huwag pipikit pag nagdra-drive. And even nasa ibabaw tayo ng inodoro, yan. Ako na nanalangin. So that's without ceasing. Without ceasing, it means when you have the opportunity. If you have the opportunity, pray. Kung may pagkakataon ka, pray. Not only twice, 5 times, 10 times nga, hindi kulang pa rin. Kasi it means yung 24 hours, yung without ceasing o walang patid o no stop, ay 10 times lang, kulang. So, pag mahina tayo sa panalangin, it means mahina yung gulugod natin o yung likod natin. So, that's the backbone of being a Christian. So, make prayer as a lifestyle. Okay, so verse 15, faith and love. Then 16 is thanksgiving and prayer. Then 17 to 23, yan yung content ng panalangin. Okay. So, number 3, prayer for spiritual wisdom. So, ito yung content ng panalangin ni Apostol Pablo. Ito yung God being the source of spiritual illumination o yung kaliwanagan. So, Christian, pakibasa ko. Verse 17. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoon Hesus Kristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karurugan at ng pahayag sa pagkilala sa Kanya. Okay, so pipigain natin yan. So, yan, God, nandyan yung the God, siya yung source kasi, source ng lahat ng bagay, source of spiritual illumination or spiritual na kaliwanagan. Then rule, ano yung rule of the Holy Spirit? Kasi nakalagay diyan, may give to you the Spirit. Ano yung rule niya diyan? Number 1, yung reveal or pagpapahayag, yung illuminates, nagbibigay ng liwanag, at naglalapat ng katotohanan, wisdom, revelation, and knowledge. So yan yung 3. Malakas talaga. Sana hindi lang mag-echo. Layan natin ng konti. Ibinaba ko na yung volume niya eh. Okay. So, yung wisdom, ano yung hinihingi ni Apostol Pablo para ibigay sa mga kapatid sa Efeso? Give to you the spirit of wisdom
revelation, and knowledge of Him. So, yan yung isang pwede nating kunin, Christian, itong part ng prayer na Apostol Pablo na bigyan ang mga kapatid na karunungan, maliwanag na pahayag sa salita ng Ebanghelyo. Kasi minsan, pag binabasa natin, and even ako, sometimes, di ko maintindihan. Kahit ulit-ulitin ko, ano ibig sabihin nito? Basa uli. Then, another translation, Tagalog. Minsan, Ilocano. Basa uli. Minsan, tatakbo ako sa Greek kasi may Greek Bible tayo dyan. Ayaw talaga pumasok eh. Pero kinaumagahan, nag-click. Pag minemeditate mo or iniisip mo anong ibig sabihin yung praise o yung isang talata na yon, as you go on, habang tumatagal, lumilinaw. Parang sumilip ka sa isang butas, medyo madilim. Mamaya-maya, maliwanag na. So, kung yung mga kapatid sa pananampalataya ay patuloy na ipinapanalangin tayo na patuloy tayong bigyan nito. Wisdom, revelation, and knowledge in Him. So, paano of Him? So, paano natin lalong malaman, makikilala ang ating Panginoong Hesus? The Him there is Christ. So, sa pamamagitan ng tatlong yan. Sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng knowledge and wisdom. Knowledge is the information. Even memorize natin yung Biblia, that's only the knowledge. But without application, wisdom versus knowledge, number 3. Yung wisdom versus knowledge. Without application, useless yung knowledge. O yung pagbasa mo ng Biblia. Or pag-attend mo sa worship, even midweek. Magiging useless siya without application or without knowledge. Ilayo mo na lang, doon mo ilagay sa likod. Napindot ko yung volume niya. Okay, so, wisdom versus knowledge. So, again, wisdom without, knowledge without application or without wisdom, useless din yun. So, revelation is the divine insight. Then, relational knowledge of God. So, kung doktrina lang, kung alam lang natin yung doktrina without knowing God personally, it's useless. Kasi may mga preacher, even preacher ng Church of Christ Christian, alam nila yung doktrina ng church. Pero, they don't know the God of the Bible. Just like the Romans. Ano nangyari sa mga Romano? The book of Roman. Ano nangyari sa mga Hudyo? They know the law, the Torah, the Ten Commandments. They know the law, the Old Testament commandments, but they don't know God. Paano hindi nila kilala ang gumawa? Kilala nila yung batas, pero hindi nila kilala yung gumawa ng batas. In fact, ipinako nga nila sa krus. Mas mataas na yung commandments kaysa yung gumawa ng commandments. And some of the preachers of the Church of Christ are like that. They know the verse, Brad, nasaan ang authority niya. Brad, nasaan ang bersikulo niya. So, kailangan may relational knowledge of God. Alam mo yung doktrina, then alam mo rin yung gumawa ng batas na yan o yung doktrina yan. Okay, yun yung problema ng mga Hudyo. They know the law, 100% they obey the law flawlessly.
Walang lampas. 100% Brad. Ginagawa nila yung batas, pero bakit hindi sila naligtas? Kasi mayabang sila. Nagmayabang yung mga Hudyong ito. Okay. So, yun yung iniiwasan natin. Kaya pinapangaral natin yung mga bagay na yan na iniiwasan natin yan. Kasi ang sabi ng Panginoon, God resists the proud but give grace to the humble. Even you know the whole Bible, you memorize the whole Bible, but you don't have humility or humbleness in you, question mark na malaki yan. Okay. So, number 18. Enlighten understanding. Si Asna, reader natin. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. Okay, sa Tagalog, yung mata ay ginamit na puso. Sa ibang translation kasi, the heart of your understanding. Heart ang ginamit, in the eyes. Sa Greek word is the heart. Naliliwanagan ang mga mata ng iyong puso. So, ang tinutukoy niyan ay yung puso. Ano yung eyes of understanding? Yung thought natin, yung will natin, and spiritual perspective natin. Even you have physical insight, kasi eyes ang ginamit doon, but you don't have spiritual perspective, so hindi rin magbabalance. Kaya yung tinutukoy dyan, yung laman ng puso mo, yung mga ginagawa mo. Then number 2, yung being enlightened. Being enlightened. It means God's open spiritual understanding. Kaya nga, ang panalangin ni Apostol Pablo ay, give them spiritual knowledge, wisdom, and understanding or revelation. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo, maliwanagan sila. Paano? Sa pamamagitan ng pagtulong ng mga kapatid o si Apostol Pablo sa mga iglesia sa Efeso. Design din natin. Kaya mahalaga yung panalangin ng bawat nasa isa na ipanalangin ang mga kapatid para lalong mas maghahambol pa. Brad, si Brad Renier, pahambulin niyo pa po. Si Brad James, pahambulin niyo pa po. Si Brad Renier, pagalingin niyo pa po. Mas marami pang matutunan para mas marami kaming matutunan din. Kasi tayo yung nasa harap. So, without that prayer, pag kami lang, tayo lang, medyo meron din increase. Pero, kumbaga may nagtutulak sa likod, mas magaan yung binubuhat mo or may tumutulong sa binubuhat mo. So yun yung sinasabi ni Apostol Pablo dito. Being enlightened o naliwanagan ang mga mata ng iyong mga puso. Okay. Then, purpose of enlightenment o yung liwanag na yan. Paul gives 3 things believers must know. Number 1, the hope of his calling, yung pag-asa na yan. Yung pag-asa, ano bang saan ka ba nakatayo? Or ano yung pinanghahawakan mo? Bakit ka nagsasamba? Ano yung pinanghahawakan mo? Bakit ka uma-attend ng service? Ano yung pinanghahawakan mo? Pag-asa, that's the meaning of that. Ano yung pag-asa mo? So if your faith, if your hope ay nakabatay sa mga bagay na nasa taas of His calling, yung pagkatawag sa iyo, so yung liwanag, lalong magliliwanag yan. Yung perspective mo. Kasi pag wala kang sa business world, yung the biggest why, hindi ka nagpo-pursue sa business. What is your biggest why? What is the reason why you attend this company or why you work? Ano yung biggest why mo? Laging sinasagot yan, my family. Sa Christianismo naman, ano yung biggest why mo? Bakit ka nag-attend? Ano yung biggest hope mo? Ano yung minimithi mo? That's the term. Ano yung minimithi mo sa pagsasamba mo? Mga pagpapagal mo. So, yun yung gustong malaman ni Apostol Pablo sa kanila.
Then, the riches. Gusto malaman ni Apostol Pablo yung riches of the glory of his inheritance. Pinag-aralan natin yung inheritance na yan. Inheritance in heaven. Peter chapter 1, 2 Peter chapter 1, verse 4. Yung mana na hindi nasisira at guarded by the power of God, guarded by the angel. Biruin mo yung mana ni Christian na lupa ay pinalibutan ng kanyang tatay ng nanay ng Guardia Civil. So yun yung inheritance natin sa langit. It means yun yung hinihintay natin na makuha. That's our hope, yung inheritance, yung eternal life. So riches and his glory, yun yung gustong malaman ni Apostol Pablo sa kanila. Kaya ang sabi niya, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo. Ano yung malaman? Gusto mong malaman sa kanila, Apostol Pablo? Kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Pangalawa, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa iyo. Ginamit yung mga banal yan, sa atin o sa iyo. Yan. Yan yung kailangan may sink in sa puso natin at sa isip natin. Para sa ganon, meron tayong gasolina sa pagpapatuloy natin sa mundong ito. Dun yung laging fire every morning, nandun yung fire dahil sa mga bagay na yan. Okay, so practical application ng verse 18. Prayer for spiritual insight o yung kaliwanagan o yung ask for God, open your understanding. Kaya lagi natin pinag-aaralan dito, in your prayer, always, dahil meron ka ng wisdom, knowledge, and understanding, Brad Larry, ang idagdag mo sa panalangin mo palagi araw-araw is add more wisdom. Panginoon, dagdagan niyo pa po ako ng dagdag na kaalaman, dagdag na karunungan, at dagdag na pangunawa. Dagdag everyday. Yun yung kasama sa panalangin natin. Eyes of understanding. Then, number 2, live with hope. Kasi ang taong walang, ano yung sabi nila sa mga nasa kanto, tambay, taong walang pangarap. Walang pangarap, walang silbi sa buhay. So the same din sa isang Kristiyano. Ang taong walang pinanghahawakan o walang pag-asa, useless mabuhay. Hindi ka magiging aktibo. Then, embrace your identity. Ano yung identity natin? Tingnan nyo yan, being enlightened that you may know. Tingnan nyo yung last phrase niya. Tignan mo yung grammar niya sa last phrase niya, Christian. Yung last phrase. What are your riches of glory of his inheritance in the saints? Sa Tagalog, ginandahan niya na kasi kanyang pamana sa mga banal. Pero sa English, iba. Mayroon siyang matatanggap sa'yo. Mamanain. Yun yung sinabi niya. What are the riches of the glory of his inheritance in the saints? Of his inheritance, yung mamamana niya. Paano nangyari doon? Okay, so, it means you are part of his possession. Ang church, okay, ganito yan. Sa isang kingdom, ang isang hari, hindi lang mahalaga yung kingdom. Mas mahalaga, useless yung kahalagan ng kingdom without the value of the citizens of that kingdom. Kaya yun yung ginamit niyang phrase dito, Christian. His inheritance in the saints. Ano yung mamamana niya sa mga santo? Because they are part of that kingdom. The value of the kingdom and the value of the citizens of that kingdom. So yun yung ginamit niya dyan. We are part of God's treasures and possession. Dahil mahalaga ang iglesia, ang kaharian, mahalaga rin yung mga bumubuo
ng iglesia niyan. Yun yung sinabi niya dyan. Kasi medyo yung grammar niya ay may mamamana siya. Yan. Pero sa Tagalog, ginandahan niya na. Kanyang pamana na. Pamana. Okay. So, sana maintindihan yung phrase na yan. Okay, then, shift your perspective. Yung mga bagay and circumstances, even the war, and even yung kamahal ng gasolina, Rainier, they are temporary. But yung inheritance na binabanggit dyan is eternal. Eternal. So, dito, wala man tayong mamamana, pero yung eternal, malaki yung mamamana natin. So, ito yung kanyang verse 17 about the wisdom, prayer about the wisdom and revelation. Yan yung focus niya. Verse 18, na maliwanagan ang kanilang puso. Then, verse 19 na tayo. Malaman ng ano? Yung kapangyarihan ng Diyos. So, next reader natin. Balik tayo kay Brad Larry. 19. At kung ano ang kapilang kalakaran sa kanyang kapangyarihan sa ating isang palataya ay sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Okay, so gustong malaman ni Apostol Pablo yung dakilang kalakhan, ang lalim ng Tagalog niya, yung exceeding greatness of God's power. Exceeding, it means incomparable. Walang katulad. Walang katulad. Gustong malaman ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, and ganun din sa ating panahon ngayon, na gustong malaman natin yung kapangyarihan ng Panginoon na walang katulad. Yung word, yung phrase na exceeding greatness, it means walang katulad yung kapangyarihan ng Panginoon. Then, number 2, yan the recipient of His power. Sino yung recipient ng kanyang power? Sino? Toward the praise. Look at that praise. Tayo. Yung walang katulad na kapangyarihan ng Diyos toward us. We are the recipient of that power. Then number 3, ano yung source and measure of His power? Ano yung source? Active, effective, and divine origin. Kasi wala siyang katulad. Mamaya, isa-isahin niya. Even principalities, even power. Hindi may tatapat sa mga bagay na yan. Nasa verse 19 yon. Verse 19, verse 20. So, ito yung fourfold description of God's power. Tingnan nyo ito. Number 1, yung power from the Greek word dunamis. Diyan galing yung salitang dynamite. It means divine strength. Divine strength. Dahil wala siyang katulad. Then, working. Working. It means active operation. Active. Then, number 3, mighty power from the Greek word kratos. It means dominion, power, or ruling strength. And number 4 is strength or iskos. Iskos, it means forcefulness. So yan yung fourfold description of God's power na yan, yung exceeding power na yan. Power, working, mighty power, and strength. Then mamaya, ibibigay niya yung illustration kung gaano kapangyarihan yung power na yan. Nandyan na. So, the power of God in Christ, number 20, isang versikulo na lang. Rainier. Basa. Kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhayin maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Okay, so dito ipinakita yung kapangyarihan ng Diyos, yung exceeding power niya. Nagbigay siya ng halimbawa diyan. Ano 'yon? Number 1, yung power niya which He worked, that's the phrase, which He worked in Christ. Ano yung ginawa niya? He raised Him from the dead and seated Him at His right hand. So yung seated
in the right hand is not literal na may upuan sa tabi, sa langit na may katabi ng Panginoong Yesus. Anong ibig sabihin niyan? Okay, so, which He worked in Christ. First, number 1, when He raised Him from the dead. And number 2, and seated Him in the right hand of God. So, He demonstrated His power, visible in history. Alam ng mga apostol, alam ng ilan sila, Rainier, 500. Nagpakita sa 500. Hindi na ano 'yon. Hindi na kasinungalingan 'yon. Kasi visible Visible in the history. Then accomplished in Christ because He sit in the right hand of God. Then okay. Hindi nagwo-work tong ano natin. Pero may ilaw naman Oh, malakas naman. So, yan yon. In Acts chapter 2 verse 32 to 33, Jesus was raised by God. He showed His power, exceeding power, witnessed by the apostles. 500 yung nakakita. Then, exalted or seated in the right hand of God. Then, yung mga apostol na-receive nila, yung Holy Spirit. Then, poured out power upon the believers in Acts chapter 2. Then, gumawa sila ng mga kababalaghan. So, God's power is proven in resurrection, established in Christ's reign, and Jesus is alive, exalted, and ruling. Then, believers can trust the same power na ginawa niya doon sa pagbuhay sa ating Panginoong Hesus. This power is working also toward us. And this power will raise us in the last days also. Ipinakita niya kung gaano yung exceeding power, yung walang katumbas na kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Then, hanggang 23 pala tayo, hindi hanggang 21, ano? So, gaano kalaki yung kapangyarihan na to? May ko-compare ba natin sa iba? So, verse 21, as. Far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Okay, thank you. So, hinighlight ko yung first phrase niya. Far above all principalities. Exceeding yung power niya, walang katumbas. Ibabaw sa lahat ng, number 1, ilagay niya dyan, lahat ng pamunuan, principalities, it means the ruler or chief authorities, mas mataas siya kaysa sa power. Doon nakalagay doon, kapangyarihan. It means the delegates, authorities, might, strength of course, and dominion, ruling authority or lordship. Far above all this. Mas mataas, mas makapangyarihan, exceeding nga yung ginamit. Exceeding power. Far above all. So hindi mo makwe-question, wala siyang katumbas, wala siyang katulad sa mga principalities na yan, power niya yan, might and dominion na yan. Then, no authority exists on earth, in the spiritual realm, in any kingdom that is equal to or above Christ, yung kanyang kapangyarihan. Walang may tutumbas. Yan yung sinasabi ng verse 21. Yung exceeding power na yan ay walang kapantay at mas mataas sa lahat ng kapangyarihan. So, and every name that is named. Anong ibig sabihin niyan? Every name that is named. It means, above every name and matched in rank and honor, the name Jesus means Savior. Name means title, possession, or identity surpass Him. Authority. Walang autoridad above His authority. That's the meaning of every name that is named. Then, yung last phrase niya, not only in this age, it means even present and future. Yun yun. But also
in that which is to come. That's future. In this age, the present, this current age, and to come, future in the age to come. So His authority is eternal. So pinapakita ng praise na ito na yung exceeding power above all principalities are eternal power. So His name will never be surpassed or replaced yung kanyang kapangyarihan. Then, ano yung practical lesson dyan? So do not fear spiritual power. Bakit? Mas makapangyarihan yung Diyos natin eh. Yung pinagsisilbihan natin. Bakit ka matatakot? Kaya nga pag may nagnanak on wood, Christian, huwag mong sabihin yan, baka disgrasya nga ang totoo. It means, question yung kapangyarihan ng Diyos. Pag natatakot ka sa mga bagay-bagay, lalo na itong gera, dami na naman nagpapanik. So, it means, mahina yung pagtingin mo sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya tayo papabayaan. Yung sinabi niya yun. So, submit to Christ's authority. Magtiwala ka lang. So, minsan kasi, yung mga Kristiyano, some member of the church, mahina pa yung kanilang pananampalataya kasi hindi pa sila full submit sa Panginoon. Iniisip pa nila yung kanilang sarili. So, trust Christ's sovereignty. Trust His power. Kaya nang bumuhay ng patay eh. Yung bulag nga mula pagkabata, nakakita eh. Yung pilay nga mula pagkabata, nakatayo eh. Yun pang problema or mga ibang mga bagay. Ang problema lang sa atin kasi minsan Christian, kulang yung pagtitiwala natin, yung pananampalataya. Pero of course, sa umpisa, sinusubok ka ng Panginoon kung genuine, yung tunay yung paglilingkod mo sa Kanya. Then, saka mo malalaman, saka ibubuhos niya yung lahat. So live with confidence. Confidence where? Sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Trust in the Lord with all your might. Sabi niya naman, pag may problema ka, Christian, cast your burden upon Him. At anong gagawin niya? He will care for you. Ang problema, Christian, binigay mo na, bukas babawin mo ulit. Pinanalangin mo sa gabi, di ba? Pinanalangin na sa gabi, Panginoon, may problema po ako ibibigay. Paggising na mo na umaga, ito na naman. Sabi ng asawa ko, stress ako. Matuto tayong ibigay yung stress natin sa Panginoon. Yung problema sa family, sa mga anak, sa trabaho, sa kapitbahay, sa highway. Ano ba? Saan pa gusto mo? Ibigay mo sa Kanya. Ipagkatiwali mo. Dahil siya yung makapangyarihan sa lahat. Ang problema kasi, maliit. Faith, it means trust. Maliit yung pagtitiwala natin. Pero pag malaki yung pagtitiwala, mas liliit yung problema. Pero pag mas malaki yung problema, it means mas maliit yung pagtitiwala natin sa Diyos. Okay. So, ito yung 19, 20, and 21. Verse 19, nag-focus si Apostol Pablo sa kanyang prayer sa God's power, yung exceeding power, then power in Christ, then Christ's supremacy. Then 22. So God has put all things, Ephesians 1:22, God, dadaanan natin yan mamaya. Okay. 22, Christian. At ang lahat ng mga bagay ay pinasukot niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkalubang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa Iglesia. Siyang katawan niya na kapuspusan niya o pamumuspos ng lahat sa lahat. Okay, so dalawang verse na pala yan. Pinag-isa na natin. 22 and 23. And He put all things under His feet. Anong ibig sabihin? Complete. All. The word all. Anong kulang, Christian? Wala na. Kaya complete. All. Anong kulang? Total na. Total victory. Absolute dominion. Yan yung sinasabi niya. He put all things under His feet. Complete subjection under His feet. Total victory and absolute dominion. Then, nothing is excluded. Pag sinabi mong all, wala nang exclude doon. Physical, spiritual, at lahat ng nilalang ay kailangan under His feet. Siya yung namumuno yan sa lahat. Okay. Then, and gave Him to be head. The second praise. And gave Him to be head over all things. So Christ is supreme. Head is the ruler over all, leaders, authority, and source of life and
direksyon. Ang problema, Christian, siya na ngayon driver, inaagaw pa natin yung manobela. My Way. Familiar with the song My Way? Hindi God's Way, kundi My Way. Siya na ngayon may control eh. Ang problema, inaagaw pa natin. Siya na ngayong source. Ang problema, eto Christian, ginagamit natin yung all source and might natin para mabuhay sa mundong ito. Ibigay mo sa Kanya. Ay, habang malakas pa ako, magtrabaho ako na magtrabaho. Nakalimutan na magsamba. Kasi, ang gusto niyang panggalingan ng lahat ay sa strength niya. Ang sabi na nga ng Panginoon, and all these things shall be added unto you. Eh, bakit ka pa nagtitiwala dun sa strength mo? Ibigay mo sa Kanya. Pero, sundin mo lang siya. At, siya naman yung bahalang magdedirect. Dahil siya naman yung source sa lahat. So, this authority includes all things. It means universal scope. Okay, then, Christ has total authority over all things. Headship. Head, Him. The word Him there is Christ, the church, the body, and fullness of Him. So, Christ has total authority over all things. Headship over the church, ang iglesia. The church is His body. Yan, church, which is His body. Ang katawan ni Kristo, kaya hindi pwedeng as yung katawan ay dalawa yung ulo. May ulo sa langit, tapos may ulo pa dito sa lupa. Tapos, hindi rin pwedeng ang church ay madami. So, hindi pwedeng iisa yung hulo, Christ is the head of the church. Tapos, ang daming katawan. Paano yun? Isang ulo, pero ang daming katawan. Tapos, sasabihin pa ng iba, hindi mahalaga yung church. So, pag di mahalaga ang church, hindi rin mahalaga yung pagkapako ng ating Panginoon. So, Christ fills everything. Fullness of Him. Complete. Fills everything completely. Okay, tapos na tayo. So, yan yung verse, one word praise every verse. Ito yung kagandahan kay ChatGPT. Ang sabi ko lang kanina, Christian, give me summary from verse 15 to 23, one word. Yan ang binigay niya. Yan yung binigay niya. So, verse 15 is faith and love. Faith in Christ and love to the brethren. Horizontal and vertical relationship. Then, magkaroon tayo ng buhay ng pagpapasalamat. Hindi sa panalangin ay paghingi agad. Pagpapasalamat. Then, yung revelation. He prays that God will give them wisdom, revelation, to know Him better. Parang malabo ah. Then, liwanag sa kanilang puso. That's verse 18. Then, yung exceeding power ng ating Panginoon Jesus. He emphasizes the exceeding greatness of God's power towards believers. Then, yung verse 20, ipinakita yung exceeding power na yon. He raised Christ from the dead and Christ sit in the right hand of God. Then, yung supremacy, He is the head above all powers, above all principalities. Far above all. The praise far above all. Siya yung pinakamataas sa lahat. Wala siyang kapantay. Then verse 21, God has placed all things under His feet. Then the last, verse 23, fullness. The church is Christ's body, expressing His fullness as He fills all things. Then verse 11 ng Philippians, from Paul's thanksgiving to the church identity, this passage reveals God's power in Christ, His supreme authority, and His universal filling presence. Okay, last thought. Last slide. Ayaw. Okay. So final thoughts natin before we end this Bible study. Because Christ is risen, exalted, reigning over all things, and because we are His body, we must live in faith, walk in His power, and submit
to His authority, knowing that the same power that raised Him is now at work in us. So, nandyan sa baba, risen, exalted, reigning, our head, He is our leader, filling all in all. So therefore, live in faith, walk in His power, submit to His authority. Don't rely on your strength, don't rely on your power, don't rely on your own knowledge or on your own wisdom and understanding, but rely everything to God. Magandang gabi mga kapatid. Sana po may natutunan tayo. Hindi ko lang alam yung mga pipi, may natutunan. Oh, picture naman ng picture. Any question or additional insight regarding what we studied this evening? Rainier and Christian, any additional insight or maliwanag? As. Brad. Wag lang ikaw. Wag lang ikaw. So, kung walang tanong, wala rin sagot. So, thank you so much for everyone. 5 minutes lang naman tayo. So, isang kanta, then shall we all stand? And we will sing one song to close our evening service today. Oh. 1, 8, 189 mga kapatid. 8, 9. Ito yung 6 nila. 6, 7, 8, 9. No, not 1. 189 mga kapatid. So for me, there's not a friend like the lowly Jesus. So for me, there's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. None else could heal all our souls' diseases. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. No friend like Him is so high and holy. No, not one. No, not one. And yet no friend is so meek and lowly. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. There's not an hour that He is not near us. No, not one. No, not one. No nights so dark, but His love can cheer us. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, na dakila sa lahat, na nasa langit, na makapangyarihan, na siyang nagbigay ng aming buhay, lumikha ng mundong ito, at nagpapasalamat kami sapagkat natapos na po ang aming mga gawain sa aming midweek service sa gabing ito.
Nagpapasalamat kami, Ama, sa mga salita na aming napakinggan. At nagpapasalamat din kami sa mga ngaral na siyang nagbahagi sa amin, sa karunungan na inyong ibinigay sa Kanya. At ito ay ibinahagi niya sa bawat isa sa amin upang matutunan namin ang mga salitang buhay na ito at magamit namin sa aming pang-araw-araw bilang isang mga Kristiyano. Nagpapasalamat kami, Ama, sa lahat ng mga pinagkakaloob mo sa amin, sa mga bendisyon, kalakasan, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, lalo't higit ang mga pinagkukunan namin sa aming nagagamit sa aming buhay. At nagpapasalamat din kami sa mga kapatid na siyang nakasama namin sa gabing ito, sa aming pag-aaral. Papasalamat din kami, nakasama namin si Brother Christian, nanggaling pa sa malayong lugar. Pero hindi po ito hadlang upang kami po ay magkakaisa at hindi po ito hadlang upang kami po ay magkaroon ng fellowship at pagsasama-sama sa aming pagsisilbi sa iyo at sa mga kalakip pa ng mga panalangin namin, Ama, sa gawain po namin bukas, sa kapitbahayan, kasamang mga kapatid namin sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako ng Pilipinas, at ganun din sa mga ngaral na siyang magtuturo sa amin, si Brother Ron, at isang kapatid po din namin na siyang magbabahagi din ng mga salita, ay inyo po silang bigyan ng kalakasan sa kanilang physical na katawan at ganun din sa kanilang pang-espiritual na pamumuhay. Pagkaloob ninyo ang karunungan, wisdom na nanggagaling sa inyo upang ang mga salitang aming mapapag-aralan ay ito ay may tanim sa mga puso't isipan namin. Kalakip din ng mga panalangin namin sa mga kapatid po namin na mayroong mga sakit, may mga karamdaman, may mga problema sa buhay. Inyo po silang tulungan, bendisyonan, at kung sila man ay nasa banig ng karamdaman, basbasan niyo po ang mga gamot na kanilang iniinom upang manumbalik ang kanilang mga kalakasan. At sa mga kapatid po namin na humihina sa mga pananampalataya nila, tulungan niyo po sila at ipaalala po ninyo na minsan pa ay kanilang tinanggap ang ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo at naway itong kanilang tinanggap ay hindi ito baliwala lamang, kundi ito ay isa sa pinakamahalaga na tinanggap nila sa kanilang buhay upang sa ganon magkaroon sila ng pag-asa na maligtas. At ganon din ang bawat isa sa amin, naway patibayin yung pananampalataya namin sa aming mga kinakaharap sa aming buhay Kristiyano, lalo tigit sa aming panahon ngayon na merong mga pagsubok, crisis sa aming bansa at ipinapanalangin namin ang mga namumuno sa amin, ang mga matataas na mga politiko na sila po ay naway bigyan niyo sila ng karunungan hanggang sa pinakamababa upang sa ganon ay kanilang magawa ang kanilang mga tungkulin at sila din po ay magkaroon nawa ng karunungan upang kami po ay kanilang matulungan sa mga kinakaharap po namin sa aming bansa ngayon. Hiling po namin, Panginoon, na inyo po kami patawarin sa mga nagagawa naming pagkakasala upang kami po'y karapat-dapat sa iyo at ganun din ang inyong pag-iingat sa amin, sa aming paghihiwalay at naway makarating kami sa mga tahanan po namin na ligtas kagaya ng inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Ito po ang mga dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na siya aming tagapagligtas. Amen. Good issue.
Naka-live pa tayo. Angel, one more tissue. Angel, thank you po. Bye-bye. One more tissue. And